atake. Nagalit na ang Second World Boss. Umungol ito at sumigaw. Buwisit na alakdan. Umalis ka dyan. Pagkatapos, iwinasiwas nito ang kamay. Malakas na itinulak palayo ang Silver Armored Scorpion. Sunod, tumingin ito kay Zhang Yu at nagbanta. Tao, gusto mong mamatay. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kalakas. Pagkatapos, ang kanang braso nito ay hamaba na parang ugat ng malaking puno. At malakas na ihinampas sa lupa. Ang skill na ito ay tinatawag na Death Cleave. Agad na nahati sa dalawa ang tuktok ng bundok kung nasaan ang grupo ni Zhang Yu dahil sa lakas nito. Lahat sila ay muntik ng mahulog. Buti na lang, walang nasaktan. Ang Silver Armored Scorpion na tumalsik ay nainis. Bumalik ito at walang tigil na inatake ang boss. Kaya hinampas ulit ito ng boss papalayo. Sinabi ko nang umalis ka dyan. Tumalsik ang Silver Armored Scorpion papunta sa mga tao. Nang makita ito ni Zhang Yu, agad siyang sumigaw. Mga kapatid, takbo, heal nyo siya, bilis. Siya ang pinakamatibay nating tank. Gamutin nyo siya. Kaya ang buong grupo ng Supreme Guild na dala ni Liu Yao ay nagtipon para i-heal at gamutin ang Silver Armor Bloodthirsty. Tungkol naman sa malaking boss. Galit na galit ito ngayon. Mabilis itong sumugod papunta kay Zhang Yu. Ngunit bago pa makagawa ng kahit ano kay Ling, na-heal na ulit ang Silver Armor Bloodthirsty at sumugod para harangan ito gamit ang Charge Assault skill. Hindi pa doon natapos. Sumali na rin si Jinya para tumulong. Ginamit niya ang kanyang Flow and Light technique para kontrolin ang boss. Sobrang nagalit ang malaking boss dahil sa pagkakontrol. Walang tigil itong nagmumura. Mga walang hiyang tao. Puro mga ganitong klaseng mahinang mahika lang ang alam niyong gamitin para kontrolin ako. Sa sandaling ito, sumigaw din si Jinya. Kuya Zhang Yu, bilis. Hindi ko na siya kayang pigilan ng matagal. Naging madilim ang mukha ni Ling. Magkasalubong ang kilay. Kitang-kita ang determinasyon niya. Tumingin siya ng diretso sa mukha ng boss at sinabi. Hindi kami ang walang hiya. Ikaw ang masyadong mahina. Pagkatapos, gumamit si Zhang Yu ng pinagsamang lakas ng Flame Missile at Ice Cone technique ng sabay-sabay. Inatake nito ang katawan ng boss. Kaya nasusunog na siya ng apoy. Nagyayelo pa dahil sa yelo. Sunod-sunod na nabawasan ang HP nito. Ang Second World Boss ay nakatayo lang doon. Tinatanggap ang mga atake. Si Liu Yao, na nanunood sa labas, ay sobrang nagulat. Napasigaw siya. Diyos ko, 3 star level 20 boss. Tapos nawalan agad ng 1/4 HP bar sa isang iglap. Sobrang taas ng combo damage ni Zhang Yu. Kasabay nito, nagliwanag din ang katawan ni Zhang Yu. Hinawakan niya ng mahigpit ang staff at sinabi sa boss. Oras na para matapos to. Pagkatapos, mula sa langit, isang malakas na kidlat ang tumama ng diretso sa ulo ng boss. Ang super lightning technique na kidlat na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa boss. Agad itong bumagsak sa lupa. Hindi gumagalaw. Tagumpay na nasa harap na nila. Masayang sumigaw sina Liu Yao at Jinya. Kapatid, ang galing mo. Tama, tama, Zhang Yu. Parang mas tumaas pa ang damage mo. Ngunit, ang tingin ni Zhang Yu ay nanatiling sobrang focused. Alam niyang hindi ganon kadali patayin ang Second World Boss. Tiyak na mayroon pang kasunod. Sa sandaling ito, isang notification ang lumitaw sa harap nila, warning. Second World Boss Zombie Emperor's passive skill, Heaven and Earth Destruction, has been activated. Paulit-ulit na lumitaw ang notification na ito ng maraming beses. Bumagsak ang Zombie Emperor Boss. Ang bigat nito ay nagpayanig sa langit at lupa. Hindi pa rin ito makapaniwala sa nangyari. Hindi nito matanggap ang pagkatalo. Sumigaw ito ng malakas. Anong nangyayari? Mga walang hiyang tao. Isasama ko kayo sa impyerno. Pagkasabi nito, ang buong katawan niya ay naging isang nag-aapoy na dagat ng pulang lava. Sa sitwasyong ito na nasa bingit ng kamatayan, agad na niyakap ni Liu Yao ang binti ni Zhang Yu. Umiiyak, kapatid, anong gagawin natin? Wala na akong resurrection scroll. Kapag namatay pa ako ng isang beses, hindi na talaga ako mabubuhay. Hindi lang si Liu Yao. Pati sina Jinya at Zhang Yu ay sobrang nag-aalala. Tumingin si Zhang Yu sa direksyon ng exit gate at napaisip. Masyadong malayo. Kung tatakbo kami doon ngayon, hindi aabot ang oras. Bigla niyang nakita ang Silver Armored Scorpion at nakaisip ng ideya. Agad na hinawakan ni Zhang Yu ang damit ni Liu Yao at ang baywang ni Jinya.
Pagkatapos, walang paliwanag, inihagis niya silang dalawa papunta sa Silver Armored Scorpion. Habang hinahagis sila, sumisigaw siya. Wala nang oras para magpaliwanag. Silver Armor Bloodthirsty. Saluhin mo sila. Kailangan mong gamitin ang buong lakas mo para ihagis sila papunta sa exit gate doon sa kabila. Sinalo ng Silver Armored Scorpion sina Liu Yao at Jinya. Sumunod ito sa utos ng amo. Ginamit nito ang buong bilis para ihagis silang dalawa papalayo. Walang naintindihan si Liu Yao. Lumipad siya sa ere sa sobrang takot. Habang lumilipad, sumisigaw siya ng malakas. Kapatid, anong kalokohan to? Ang lakas ng Silver Armored Scorpion ay hindi biro. Inihagis nito ang dalawa na parang dalawang supot ng basura. Walang tigil sa pag-iyak at pagreklamo si Liu Yao. Sa wakas, nakalipad din silang dalawa palabas ng gate. Sa sandaling ito, nakahinga na ng maluwag si Liu Yao. Tangina. Akala ko mamamatay na ako doon. Lumingon si Jinya. Tumingin sa loob ng gate. Nag-aalala siya para kay Zhang Yu. Pero, si Kuya Ling, nasa loob pa siya, hindi pa siya lumalabas. At malapit nang maglaho ang exit gate. Sa loob naman, halos nalunok na ng agos ng lava ang buong lugar. Sumiksik si Zhang Yu sa sipit ng Silver Armored Scorpion at nagutos. Silver Armor Bloodthirsty. Gamitin mo ang buong lakas mo para ihagis ako palabas. Pagkahagis mo sa akin, I-recall kita agad. Agad na sumunod ang alakdan sa utos ng amo. Malakas siyang inihagis nito papunta sa exit gate. Lumipad si Zhang Yu paitaas. Pagkatapos, lumingon siya para i-recall ang Silver Armored Scorpion. Silver Armor Bloodthirsty. Balik na. Ang tuktok ng bundok kung saan sila nakatayo kanina ay gumuho na rin. Nasa harap na niya ang exit gate. Ngunit, mula sa ibaba, isang enerhiya ang lumabas. Hamarang sa daan palabas ni Zhang Yu. Sa sandaling ito, sobrang natarante siya. Patay. Naharang ang momentum ko. Ngunit, mabilis pa rin siyang nakaisip. Inilabas niya ang kanyang sibat. At habang nasa ere at bumabagsak, nagpakawala siya ng isang napakalakas na atake. Isang malaking bowl ang apoy ang inihagis niya. Lumipad ito diretso pababa sa kumukulong lava. Agad na isang malakas na pagsabog ang naganap. Sa labas, nakita ni Ling at Jinya na unti-unti nang sumasara ang exit gate. Sobrang nag-aalala sila. Nawala na ang teleportation gate. Si Zhang Yu, makakalabas pa kaya siya? Diyos ko, kapatid, ganyan ka na lang mamamatay. Dahil sa pagligtas mo sa akin, isinakripisyo mo ang sarili mo. Habang nagluluksa, bigla, mula sa huling siwang ng gate, may mabilis na lumabas na parang kidlat. Nagulat silang dalawa, si Zhang Yu nga, nang makita ang kanilang kaibigan. Ang kanilang teammate, nabuhay pa. Sobrang natuwa sina Jinya at Liu Yao. Nangingilid ang luha. Zhang Yu, buhay ka, kapatid. Nandito ka na. Kahit medyo gulag-ulanit si Zhang Yu. Ang paglabas niya ay medyo astig pa rin. May ngiti pa siya ng kumpiyansa sa mukha. Hindi na naghintay pa si Jinya. Agad siyang tumakbo papalapit at nagtanong. Zhang Yu, talagang okay ka lang? Masaya siyang sumagot. Okay lang. Medyo malakas lang yung pagsabog kanina. Agad na lumitaw ang system notification. Regional announcement, Nothing City. Binabati kita. Player Professional Ling. Sa pagtalo sa Second World Boss at pagkumpleto sa Second World. Binabati kita. Player Professional Suyan. Sa pagtalo sa Second World Boss at pagkumpleto sa Second World. Binabati kita. Player Professional Supreme. Sa pagtalo sa Second World Boss at pagkumpleto sa Second World. Nang makita ang linyang ito ng notification, kumislap ang mga mata ni Liu Yao. Ang saya at excitement niya ay hindi maitago. Kumikinang ang mga mata niya na parang nakakita ng idol. Paulit-ulit niyang sinasabi, nakalampas na ako, nakalampas na ako. Pagkatapos, lumingon siya kay Zhang Yu. Walang tigil sa pasasalamat, kapatid. Salamat, lahat ito ay dahil sa'yo. Bibigyan kita ng 500.000, ay hindi. 1 million bilang pasasalamat. Mukhang maganda ang alok, pero nanatiling malamig ang ekspresyon ni Zhang Yu. Sige na, tapos na ang mission. Kailangan ko na ring bumalik para magpahinga. Tumalikod siya para umalis. Ngunit agad siyang tinawag ni Jinya. Zhang Yu, sandali. Ang ugali niya ngayon ay puno ng pag-aalala para kay Zhang Yu. Pinaalalahanan niya si Ling. Umalis na si Chen Jun sa Yanyu Pavilion.
Sa pagkakakilala ko sa kanya, tiyak nag-aantay siya sa'yo. Kailangan mong mag-ingat. Lumingon si Zhang Yu at bahagyang tumango. Alam ko. Nang makaalis na si Zhang Yu, lumingon si Liu Yao para kausapin si Jin Yan ng sobrang saya. Ate, nakita ko ang control skills mo. Bawat tira, tumatama. Tayo na ang unang batch ng bagong professionals na nakatapos sa Second World. Gusto mo bang sabay tayong pumunta sa Third World para mag-develop? Ngunit, tumanggi si Jinya. Hindi na kailangan. Ikaw na lang mag-isa. Kahit kasama ang magandang babae, kung ayaw ng magandang babae. Mag-isa na lang ako. Kalmadong sumagot si Liu Yao. Sige, kapag may pagkakataon, mag-cooperate ulit tayo. Masayang tumawa si Jinya. Haha, ang tadhana talaga ng mga tao. Ang galing. Dati, hindi tayo magkasundo, pero hindi ko inaasahan na ngayon. Naging magkaibigan na tayo. Magkita na lang tayo ulit sa hindi malayong hinaharap. Lumipat ang eksena sa espasyo ng Third World, Death God's Descent. Ang espasyo dito ay madilim, malungkot, at malamig. Gabi na ngayon. Sa malayo, may isang kawan ng paniki na lumilipad ng walang direksyon. Sa ibaba ay mga puntod na walang pangalan. Nagkalat, bigla, mula sa ilalim ng lupa. Sa tabi ng mga puntod, may gumalaw. Pagkatapos, isang kamay ang lumitaw mula doon. Hindi lang isa, kundi isang grupo ng tao. Sila ang mga miyembro ng Supreme Guild. Si Liu Yao, nasabik na, ay nag-utos na sa mga kapatid niya na pumunta dito para mag-explore. Isa sa kanila ang nagsalita, Boss, ang safe zone sa Third World na ito, sobrang exciting. Puro sementeryo. Lumitaw din si Liu Yao mula sa lupa at sumagot. Mga kapatid, tayo ang unang batch ng bagong experts na nakarating sa Third World. Dapat nating samantalahin ang oras na ito para mag-develop at magsikap na maging numero 1 guild sa Xining Province. Pagkasabi niya noon, isang paa ang humakbang at tumapak sa kamay ni Liu Yao. Nasaktan siya, umaray. Pagkatapos ay nagmura. Tangina. Sinong bulag ang nang-ahas na tapakan ang kamay ni Lao Su? Ayaw mo na bang mabuhay dito? Sa harap ni Liu Yao ay isang malaking lalaki na may mahabang peklat sa mata. Tiningnan niya si Liu Yao nang may pangmamaliit at nagtanong. Ikaw si Liu Yao mula sa Supreme Guild. Tama, may kasama ba kayong nagngangalang Zhang Yu? Tawagin mo siya dito para sa akin. Nang marinig ang pangalan ng idol niya, lumapit si Liu Yao. Itinuro ang lalaki at nagtanong. Sino ka? Bakit kita susundin kung sinabi mong tawagin ko siya? Saan ko ilalagay ang kahihiyan ni Young Master? Ang maliit na alalay ni Liu Yao ay tila alam ang pagkatao ng mga hindi pala kaibigang taong ito. Lumapit siya para paalalahanan ng amo. Boss, hindi maganda ang intensyon ng mga dumating. Mukhang mga veteranong class user sila dito sa Third World. Baka dapat tawagin natin si Kuya Ling dito. Ngunit, hindi nakinig si Liu Yao. Ano? Mga veterano, gusto mong ipagkanuluko ang kapatid ko. Hinding-hindi, nang maramdamang hindi nakikipagtulungan ang kalaban. Nagsimulang gumamit ng dahas ang mga astiging taong ito. Hoy, ayaw mong sumunod. Kung ganon, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Inilabas niya ang kanyang espada. Pagkatapos, si Liu Yao ay sobrang nataranta at hindi pa rin maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. Ang katawan ni Liu Yao ay tila naglabas ng maliliit na kislap ng liwanag. Hindi kaya napatay na siya. Isang hiwa ng espada ang tumagos sa katawan ni Liu Yao. Agad na lumitaw ang mga asul na kislap ng liwanag sa kanyang katawan. Ngunit wala siyang tinamong pinsala. Ang grupo ng mga veteranong manlalaro ay nagulat nang makita ito at nagtanong sa isa't isa. Walang epekto ang atake. May newbie protection ba sila? Ang pinakamatanda sa grupo ay nagtaka. Isang baguhan na wala pang level 20, paano naman siya nakatapos sa Second World? Sa panig ni Liu Yao, nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang ang newbie protection ay may limitasyon na 10 levels. Kung hindi, patay na sana ako. Swerte. Akala ko mamamatay na itong half-baked na kontrabidang ito. Mawawala na ang saya. Ang babaeng may lilang buhok sa tabi ay agad na nagsabi kay Liu Yao. Guildmaster, samantalahin natin ang pagkakataong ito. Tumakas na tayo. Ngunit, hindi ganoon kadaling pakawalan sila ng mga veteranong manlalaro. Tiningnan nila ang grupo ni Liu Yao nang may masamang tingin. Gusto niyong tumakas. Hindi ganoon kadali. Pagkasabi noon,
Sumugod ang grupo at binugbog ang grupo ni Liu Yao. Sa isang iglap lang, natalo ang buong team ni Liu Yao. Tiningnan ng grupong ito si Liu Yao at tumawa ng malakas. Hindi kita kayang patayin, pero hindi ibig sabihin na hindi kaya ng iba. Sa harap ni Liu Yao ngayon ay sina Assassin Lao Er at Assassin Lao San ng First Advancement Warrior Team. Pareho silang level 25. Isang miyembro ng grupo ni Liu Yao ang nakakilala sa kanila at mabilis na sumigaw. Guildmaster. Sila ang mercenary assassin group na nagbebenta ng ulo ng tao. Nang marinig ito ni Liu Yao, natakot siya. Nanginginig ang mga binti. Hindi makatayo ng maayos. Napaupo na lang sa lupa. Ang leader na may peklat ay tumingin ng diretso sa mukha ni Liu Yao at nagbanta. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Tawagin niyo agad dito si Zhang Yu. Kung hindi siya darating, dito na kayo maghintay ng kamatayan. Lumipat ang eksena sa totoong mundo. Nasa maliit niyang apartment si Zhang Yu. Kausap ang ospital sa telepono. Ipinapalam ng ospital, Ginoong Zhang Yu, natanggap na po ng ospital ang bayad niyo. Makakaasa po kayo. Aalagaan po naming mabuti ang kapatid niyo. Tumango siya. Sige, salamat sa inyong pagsisikap. Binasa ulit ni Zhang Yu ang mensahe na ipinadala ni Liu Yao, salamat. Kapatid, sa pagtulong sa akin na labanan ang boss kanina. Nasira tuloy ang plano mo. Ito ang kabayaran na napagkasunduan natin. Dagdag pa ng kaunting bayad sa abala. Bahagyang napangiti si Zhang Yu. Talagang mayaman nga, ang galante. Sa mahigit 1 milyon na ito. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa bayarin sa ospital. Biglang may tumawag sa telepono. Sinagot niya ito at nagulat. Mula sa kabilang linya ay taga-Supreme Guild. Tumatawag kay Zhang Yu nang may sobrang pagmamadali. Kuya Zhang, tulungan niyo po kami. Malapit nang mamatay ang guildmaster namin. Kasabay nito, sa Third World, ang grupo ni Liu Yao ay 2 na lang ang natitira. 3 miyembro ng Hunter Team ang nagbabantay sa kanila. Bigla, napansin ni Lao Er na may paparating at ipinaalam sa kanilang leader. Boss, may paparating. Mula sa malayo, ang anyo ni Zhang Yu ay dahan-daang lumalapit. Walang bakas ng takot, mahigpit niyang hawak ang staff. Malakas ang kanyang boses. Pakawalan niyo siya. Tinitigan siya ng leader na may peklat at nagtanong. Ikaw si Zhang Yu, may nagbayad para sa buhay mo. Ikaw at ang mga kapatid mo, isa lang ang pwedeng mabuhay. Nang marinig ito ni Liu Yao, sumigaw siya. Sino? Babayaran ko kayo ng 100,000 bawat isa. Pakawalan niyo kami. Maniwala kayo sa akin. Ang tatay ko ang pinakamayaman sa Longhai City. Pera ang nagpapasilaw sa mata. Agad na nag-alinlangan si Lao Er. Lumingon siya sa leader. Boss, mas mataas ang alok niya. Nang makitang nagiging sikim sa pera ang alagad niya, galit na sinigawan siya ng leader. Nakakita lang ng pera, hindi na kailangan ng buhay. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng background ng nag-hire sa atin. Hindi natin sila pwedeng kalabanin. Pagkatapos, nagbanta ang leader sa mga kasama. Isa lang siyang beast tamer. Lao Er, patayin mo na siya. Agad na hinawakan ni Lao Er ang kanyang malaking espada at lumipad ng diretsyo kay Zhang Yu para hiwaan. Ngunit, pagdating niya, naglaho na ang anyo ni Zhang Yu. Hindi niya maintindihan kung anong nangyari nang bigla. Sa likuran niya, lumitaw si Zhang Yu at binigyan siya ng isang ice cone technique. Nasaktan siya, umaray, at agad na nagyelo ang buong katawan. Nakita ni Lao San na kontrolado ang kapatid niya. Sobrang nagalit siya at sumigaw. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Tarantad asterisk ka. Hindi na nagsalita pa si Zhang Yu. Direkta na siyang kumilos. Nagliwanag ang kanyang staff. At isang flame missile ang tumama ng diretsyo kay Lao San. Nang makita na natalo ni Zhang Yu ang 2 niyang alagad, dagdag pa ang kumpiyansa sa kilos niya. Medyo nabahala ang leader at napaisip. Imposible. Paanong na one-shot niya ang level 25 warrior? Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, nagplano siyang atakihin si Zhang Yu ng patalikod. Sa isang iglap, lumipad siya sa likuran ni Zhang Yu. Mabilis niyang hinampes ng isang hiwa sa likod si Ling. Nagulat si Zhang Yu, ngunit mas mabilis pa rin ang kalaban. Kaya nasugatan siya. Mabilis na lumitaw ang system notification, babala. Tinamaan ka ng Shadow Strike skill ng class user na Killer Not Too Cold. Nawalan ka ng 1,425 HP. Galit na naglabas ng enerhiya si Zhang Yu. Lumingon. At tinitigan ng masama ang leader.
Nagtitigan silang dalawa. Ang leader, matapos hiwaan si Zhang Yu ng isang beses at makitang hindi siya gaanong nasaktan, ay nagsalita ng may paghanga. Nakatanggap ka ng isang hiwa mula sa akin at hindi ka namatay. Hanggang dyan ka lang pala. Pagkasabi nito, hinawakan niya ng mahigpit ang kutsilyo at lumipad ng diretso kay Zhang Yu. Nakatayo lang si Ling doon. Pinagmamasdan ang bawat kilos ng leader. At napagtanto, isang level 30 assassin, mas mataas ang agility niya kaysa sa akin. Masyadong malapit ang skill na ito. Hindi ko na maiiwasan. Agad niyang ipinatawag ang Silver Armor Bloodthirsty. Mabilis na sumugod ang alagang alakdan. Ginamit ang dalawang malalaking sipit para harangin ang atake ng leader. Ngunit, sobrang lakas niya. Kahit ang Silver Armored Scorpion ay hindi nakayanan. Sa isang iglap lang, natalo na ito ng leader. Ang atake ng leader ay sobrang lapit na kay Zhang Yu. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang wala na siyang pagkakataong makaiwas pa. Sa sandaling nasa bingit na siya ng kamatayan. Bigla, isang lilang liwanag ng flowing light technique ang lumipad at kinontrol ang leader. Si Jinya pala ang dumating sa tamang oras para iligtas siya. Mabilis siyang sumigaw. Zhang Yu, okay ka lang. Sa sandaling ito, ang takot ay lumipat na sa leader. Pinagpawisan siya ng husto. Nag-aalala. Palinggan lingon. Patay na. Sinamantala ni Zhang Yu ang pagkakataon. Hindi na siya naghintay pa. Inilabas niya ang kanyang lakas. Tinitigan ng masama ang leader at sinabi, "Ngayon, ako naman." Sa mga oras na ito, nakangangalang ang leader, naghihintay sa kanyang kamatayan. Hindi nagatubili si Zhang Yu na bigyan siya ng isang Great Fireball technique. Isang malaking apoy ang sumiklab. Binalot ang buong katawan ng leader. At sinunog siya sa isang iglap. Sa huling sandali ng kanyang buhay. Nagrereklamo pa ang leader. Isa lang siyang level 20 beast tamer, paanong nakapagdulot siya ng ganito kataas na damage? Hindi ako papayag. Isa akong assassin. May level 30 gold equipment pa ako. Hindi ako papayag. Nakakapanghinayang para sa leader. Kahit hindi siya pumayag. Kahit mataas ang equipment niya. Talo na siya. Matapos maayos ang panganib. Nagsalita si Zhang Yu, 400.000. 5 beses ka nang dumating sa kritikal na sandali para tulungan akong malutas ang panganib. Maraming salamat sa'yo. Excited na sumagot si Jinya. Ano ka ba? Hindi ba't maituturing na rin tayong may malalim na kapalaran? Ngunit sa isip niya, may iba siyang iniisip. Buti na lang palagi kong minomonitor ang online status ni Zhang Yu. Kung hindi, paano ako makakalikha ng pagkakataon? Sakto sa sandaling iyon, dumating si Liu Yao kasama ang mga tao. Lumapit siya kay Zhang Yu. Humihingi ng paumanhin. Kapatid, pasensya na. Dahil lahat sa pagligtas sa akin. Walang pakialam na sumagot si Zhang Yu. Okay lang. Dahil sa akin naman sila dumating. Sumabat si Jinya. Siguradong si Chen Jun yun. Kamakailan lang. Kakaiba ang mga kilos niya. Matagal na naming pinaghihinalaan na may masama siyang binabalak. Zhang Yu, anong gagawin natin ngayon? Lumingon si Zhang Yu at tinanong si Liu Yao. Kilala mo ba kung sino ang mga taong yun? Mabilis na sumagot si Liu Yao. Oo, sila ang Mercenary Assassin Group. Nagtanong ulit si Zhang Yu. Mercenary Assassin Group, saan sila galing? Sumagot si Liu Yao. Ang Lin Mercenary Assassin Group, sa totoo lang. Isa silang maliit na assassin guild na nabuo 10 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito ni Jinya, naalala niya, sabi nila, mahigit 50 assassins daw sa grupo, pero ang level ng bawat isa ay hindi lumalagpas sa level 30. Napapawisan din si Liu Yao. Hindi maintindihan. Pumasok sa Otherworld 10 taon na ang nakalipas, tapos level 30 pa lang ngayon. Paano nila nagagawang kontrolin yun? Sumagot si Ling. Ang level 30 ay nangangailangan ng second advancement. Basta't hindi ka mag-advance, hinding-hindi ka lalagpas sa level 30. Siguradong ginagamit nila ang glitch na ito. Ang mga kapatid na dala ni Liu Yao ay sumigaw. Guildmaster. Ang mga magnanakaw na ito ay taon-taong nagtatago sa Third World at nabubuhay sa pagnanakaw sa mga bagong professionals. Ang mga equipment at energy na naipon nila sa loob ng maraming taon ay na-refine na lahat sa gold attribute. Napakalakas nila. Wala ring magawa si Liu Yao. Nagngangalit ang mga ngipin. Karamihan sa kanila ay nasisilaw sa pera, pero sa mataas na presyong inalok ko. Hindi pa rin nila ako pinatawad.
Hula ni Ling. Kung ayaw nila ng pera, may isang posibilidad, hawak sila sa leeg. Sa pagkakataong ito, natalo sila, tiyak na babalik sila. Nang marinig ito, nainis si Liu Yao at sumigaw. Anong gagawin natin? Masyadong malaki ang level gap. Hindi natin sila kayang patayin palagi. Kabaligtaran niya. Kalmado lang si Zhang Yu. Hindi ba nabanggit mo dati na malapit ang pamilya niyo sa Shao family? Ang Founding family. Pwede bang hilingin sa kanila na tumulong gumawa ng isang uri ng equipment? Nang marinig ito, hindi naintindihan ni Liu Yao. Anong klaseng equipment? Hindi agad sumagot si Zhang Yu. Tinapak siya sa balikat, misteryosong ngumiti. Kahit anong equipment na nasa level 20, pero dapat may isang kondisyon, dapat may epekto sa Demon Heart, mas mabilis. Mas maganda. Nang marinig ang sagot na ito, hindi naintindihan ni Liu Yao. Walang problema. Pero bakit kailangan mo ng ganitong equipment? Muling nagpakita ng panganib si Zhang Yu. Ang pagkaligtas natin sa third world na ito, nakasalalay dyan. Nang gabing iyon, sa isang malaking korporasyon, tunog ng paghampas sa mesa kasabay ng sigaw ang umalingaw-ngaw. Basura, level 30 professional assassin, tapos natalo ng isang level 20 beast tamer. Ano? Ang leader ng mercenary group ay malungkot na sumagot. Siguro, minamaliit ng mga kapatid ko ang kalaban. Pero, Boss Chen, makakaasa ka, ako mismo ang kikilos. Naging madilim ulit ang mukha ni Chen Jun. Nagbanta, huwag mo akong biguin. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Yumuko ang leader ng assassins at mahinang sumagot. Opo, sa panig ni Zhang Yu. Nakaupo siya sa isang sulok. Nag-iisip. Sa kasalukuyan kong level, kung lalabanan ko ang mercenary assassin group ng mag-isa, parang itlog laban sa bato. Biglang lumitaw ang system notification. Third World, Death God's Descent. Background, ang dating maunlad na lungsod ng sangkatauhan ay naging sementeryo matapos lipulin ng Death God Zijia. Ang mga mapalad na nakaligtas ay umaasa na lamang sa paglipat sa mga puntod para maiwasan ang atake ng Death God Zijia. Siguraduhin na ang defense value ng iyong puntod ay mas mataas sa 100 points. Kung hindi, hindi mo makakayanan kapag umatake si Death God Zijia. World Mission 1, mangyaring taasan ang defense value ng puntod mula sa initial value na 300 patungong 2,000. Progress, 3 2,000s. World Mission 2, mangyaring kumpletuhin ang kahit isang mission na may difficulty na hindi bababa sa 300. Progress, 0/1. Note, pagkatapos makumpleto ang world missions, maaari mong i-activate ang daanan para hamanin ang third world boss at talunin ito para makapasok sa fourth world. Habang binabasa pa ang impormasyon, yumanig ang puntod. Isa pang notification ang lumitaw. Dinulutan ng Death God Zijia ng 88 points of damage ang iyong puntod. Mangyaring taasan ang defense value ng iyong puntod sa third world sa pamamagitan ng pagpatay ng halimaw, paggawa ng quests, at pag-clear ng secret realms. Nang mabasa ito, napaisip si Zhang Yu. Si Death God Zijia ay nagwawala sa third world tuwing alas 12 ng hating gabi. Walang pinipiling inaatake ang lahat ng professionals sa loob ng 10 minuto. Kung may hindi makabalik sa puntod, o kung bumaba sa 0 ang depensa ng puntod, agad siyang mamamatay. Kung ganun, lahat ay babalik sa puntod, pati na ang mga assassins. Para makatakas sa kanila, ito na ang nag-iisang pagkakataon. Ngayon, kailangan kong hintayin si Liu Yao. Sakto pagkatapos niyang isipin ito, isang email ang dumating kay Zhang Yu. Sa loob ay mensahe mula kay Liu Yao, kapatid. Handa na ang equipment na gusto mo. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng libingan, may aninong nagmamadaling tumatakbo. Si Liu Yao, hawak ang isang armas. Tuwang-tuwa na tumatakbo ng mabilis. Lumabas din si Zhang Yu mula sa puntod. Tinanggap ito, at humanga. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Isang araw lang. Tapos na. Excited na sumagot si Liu Yao. Siyempre, matalik na magkaibigan ang tatay ko at ang pinuno ng Shao family. At saka, tulad ng sinabi mo, Kuya Ling, sobrang urgent ng bagay na ito. Hindi nakapagtataka na ang mga legendary master craftsmen, sa maikling panahon lang, nakagawa ng ganitong top-tier equipment. Tuwang-tuwa ring itinaas ni Zhang Yu ang bagong staff. Lumitaw ang impormasyon sa system. Dark Demon Eye, level 20, 2 star quality. Gold attribute, magic attack,
100. Additional, Intelligence dagdag 6. Effect, Demon Heart sa full HP state. Kapag nakatanggap ng isang fatal blow, magiging immune sa damage na ito. Description, refined mula sa mga mata ng demonyo. Isang staff na hinulma sa itim na agos. Nagtataglay ito ng napakalakas na demonic power. Creator Signature, Xiao Jiba. Nang makita ito, nagtanong ulit si Liu Yao. Kuya Ling, sa susunod, sabay ba tayong lalaban? Narinig ko sa mga miyembro ng guild na yung mga assassins na yun ay nagbabantay sa labas ng safe zone. Espesyalista sa pagpatay ng mga miyembro ng Supreme Guild natin. Sumagot si Ling. Hindi. May iba na akong plano. Hindi pa siya tapos magsalita. May lumitaw ng system notification. Regional announcement, Holy Light Cemetery. Sa lahat ng class users sa Holy Light Cemetery. Pakipansin. Si Death God Zijia ay aatake pagkatapos ng 5 minuto. Lahat, magtago na sa inyong mga puntod sa lalong madaling panahon. Sumigaw si Liu Yao. Nag-uutos. Malapit na ang Death God. Kailangan nating bumalik agad sa puntod. Bigla, sa likuran nila, lumapit ang grupo ng assassins. Natarantang sumigaw si Liu Yao. Sila yung mga assassins. Hindi man lang lumingon si Zhang Yu. Walang pakialam na naglakad. Sumasagot. Huwag kang mag-alala. Ito ay safe zone. Hindi sila mangangahas na umatake dito. Nagbanta ang leader ng assassins. Batang walang galang. Tingnan natin kung ilang araw ka makakapagtago. Paglabas mo, gagawin kong napakahirap ng pagkamatay mo. Muling nagbilin si Zhang Yu. Bilisan niyong pumasok sa loob ng puntod. Nang marinig ito ni Liu Yao, sumigaw siya. Teka, saan ka pupunta? Malapit nang dumating ang Death God. Kung lalabas ka ngayon, hindi ba't papunta ka sa kamatayan? Sinulyapan siya ni Zhang Yu at sumigaw. Huwag kang aalis sa Holy Light Cemetery hanggat hindi ako bumabalik. Kung may kailangan ka, pwede kang bumalik sa Second World para mag-develop. Pagkasabi nito, lumabas siya sa safe zone. Nang makita ito ni Liu Yao, lalo siyang hindi naintindihan. Zhang Yu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Makalipas ang ilang sandali, dumating na nga ang Death God sa lugar na ito. Mula sa alikabok, sunod-sunod na mga tinik ang lumabas. Pagkatapos, isang mapulang mata, at sa wakas, ang buong dambuhalang katawan nito ay humakbang papunta sa harang ng sementeryo. Si Zhang Yu naman ngayon ay pumasok na ng malalim sa loob ng sementeryo. Pagkalipas ng ilang sandali, sumigaw siya. Nahanap ko na. Sa harap niya, lumitaw ang NPC na Gravekeeper. Takot na yakap ang isang lapida. Nagrereklamo. Ang kasuklam-suklam na Death God Zijia. Dumating na naman siya para wasakin ang ating Holy Light Cemetery. Lumapit si Zhang Yu at bumati. Hello, kailangan niyo po ba ng tulong? Natakot ang NPC, itinuro ang isang direksyon. Sumagot, Adventurer, sakto ang dating mo. Pwede ka bang pumunta sa Death City sa silangan ng Holy Light Cemetery at lipulin ang Skeleton Army doon? Pagkasabi noon, mula sa malayo, isang malaking grupo ng mga kalansay ang dumating. Ipinaliwanag pa ng NPC. Hindi ko alam kung kailan ang mga bagay na ito na dating nagtatago sa Tibet ay biglang sumugod. Ang Skeleton Army ang pangunahing hukbo sa ilalim ng Death God Zijia. Basta't malipol natin sila, tiyak na mababawasan ang lakas ng Death God Zijia. Nang makitang tapos na siyang magsalita, tinanggap ni Zhang Yu ang mission na ito. Tama, hindi natin pwedeng hayaan siyang mang-api palagi. Ipagkatiwala nyo na lang sa akin ang bagay na ito. Masayang ngumiti ang NPC. Kung ganun, hihintayin ko ang magandang balita mo. Adventurer, muling lumitaw ang isang serye ng impormasyon sa system. Accept mission, confront death, normal quest. Difficulty, 440. Description, ang Holy Light Cemetery ay palaging nahaharap sa banta mula kay Death God Zijia. Mga class user, mangyaring pumunta sa Death City at lipulin ang Skeleton Army doon. Mission Progress, Skeleton Warrior 0300s, Skeleton Archer 0300s, Skeleton Mage 0300s, Skeleton Guard 08s. Rewards, EXP dagdag 250.000, Tomb Defense dagdag 500, Gold Coins dagdag 1. Energy dagdag 30.000, Equipment, 2 Star Necromancer Set dagdag 3, Skillbook dagdag 1.
Pet Egg, Common to Elite, dagdag 1. Time limit, 3 days. Nang mabasa ito, napaisip si Zhang Yu. Kahit normal quest lang, ang difficulty nito ay mas mataas pa kaysa sa King Tier reward quest na zombie threat ng Second World. Sa panahon ng invasion ng Death God Zijia, kapag umalis ka sa Holy Light Cemetery, iisa lang ang kahahantungan, kamatayan. Kasabay nito, sa kinaroroonan ng Death God, walang tigil itong umaatake kahit saan. Si Zhang Yu, na nasa malayo, ay nadamay din. Muling nag-notify ang system. Ang iyong puntod ay inatake ni Death God Zijia at nawalan ng 71 defense points. Ang natitirang defense value ng puntod ay 121 points. Inatake ka ni Death God Zijia. Ang Demon Heart effect ng Dark Demon Eye ay na-activate. Matagumpay mong nasalag ang fatal damage ni Death God Zijia. Nang makita ang notification na ito, natuwa si Zhang Yu sa sarili. Buti na lang pinagawa ko kay Liu Yao ang staff na ito. Ang epekto ng Demon Heart, talagang kayang salagin si Death God Zijia. Ang damage ng Death God Zijia, kahit gaano pa karami ang HP mo. Basta't maabutan ka sa attack range nito, makakamit agad ang instant kill effect. At ang buff ng Demon Heart, sakto lang para maging immune sa skill niya. Ito rin ang bagay na aksidente kong natutunan nang sakupin ko ang Fourth World sa nakaraan kong buhay. Sa Third World, maliban kung high-level master ang gumawa, kung hindi, imposibleng lumitaw ang ganitong equipment. Buti na lang kilala ni Liu Yao ang legendary level master craftsman, kaya ang equipment sa pagkakataong ito ay mas maganda kaysa sa nakaraan kong buhay, at hindi pa gaanong nagtagal. Kailangan kong bumalik agad. Pagkatapos niyang isipin ito, bit-bit ang staff. Pumasok siya ng malalim sa hamog. Kasabay nito, sa Holy Light Cemetery, si Liu Yao, na nakaligtas sa kamatayan, ay nagrereklamo. Tinatakot ako ni Lao So hanggang mamatay. Sobrang lakas din pala ng Death God na yun. Ang alalay niya ay takot na takot ding nagsabi, "Boss, simula pa lang to. Kung hindi tayo makakalabas para mag-level up, kapag bumaba ang depensa ng puntod, mamamatay talaga tayo." Sakto sa sandaling iyon, dumating si Chen Jun kasama ang mga tao. Ngumingiti, nagsasalita na parang matagal nang magkakilala. "Oh, hindi ba ito si Young Master Liu Yao na dumadaan? Bakit lagi ka na lang nasa loob ng safe zone at hindi ka nangangahas lumabas? Natatakot ka bang kapag lumabas ka, hindi ka na makakabalik sa Third World?" Pinaalalahanan siya ng leader ng assassins. "Boss Chen, samantalahin ng oras at lumabas para mag-level up. Yun ang mas importante." Nang questionin ng nasa ilalim niya. Nagalit si Chen Jun at sumigaw pabalik. "Ako, kailangan ko pa bang turuan mo? Huwag mong kalimutan ng mission mo ay hulihin si Zhang Yu. Kung hindi ka magtatagumpay, alam mo na ang mangyayari sa kanya." Lumapit ang leader at nagbanta. "Poprotektahan kita. Pero kapag ginalaw mo ang kahit isang hibla ng buhok ni Chi-Chi, hindi kita patatawarin." Ngumiti si Chen Jun at sumagot, "Nakadepende yan sa kilos mo. Kung susunod ka ng maayos, magiging okay lang ang anak mo." Pagkasabi nito, nanguna siyang umalis. Habang paalis, sumigaw pa siya pabalik, "Young Master Liu, pinapayuhan kitang isuko mo na si Zhang Yu sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kahit hindi ka namin patayin, huwag kang umasang mabubuhay ka pa ngayong gabi." Nang makita ang kilos niya, nagngit-ngit si Liu Yao at nagmura sa sarili. T***Nina. Umaasa lang sa mataas niyang level. Minamaliit ang iba. Sakto sa sandaling iyon, tumakbo si Jin Ya mula sa malayo. Humihingal. Sumisigaw, "Zhang Yu, boss, may importante akong sasabihin sa kanya." Isang tao ang nagsabi. Kinuha ni Zhang Yu ang equipment na bigay ng Guildmaster, tapos tumakas na. Sinabi ni Jin Ya, "Imposible yan." Galit silang sumigaw. "Akala namin gusto ni Zhang Yu ng bagong equipment dahil gusto niyang harapin ang assassin group. Pero ang totoo, gusto niya lang palang salagin ang atake ni Death God Zijia, tapos tumakas mula sa pagkubkob ng assassin group. Iniwan niya kaming mag-isa para mag-develop. Ngayon, kami na lang ang natitirang naghihintay ng kamatayan dito sa Holy Light Cemetery." Nang marinig ito ng dalawang alalay, lumapit si Liu Yao para pigilan sila. "Huwag kayong magsalita ng kalokohan. Kapag gumamit ka ng tao, huwag kang magduda. Kapag nagduda ka, huwag mong gamitin. Hindi ganoong klase ng tao si Zhang Yu. Ngunit,
Hindi kumbinsido ang alalay na iyon. Nangatwiran pa, Guildmaster. Bakit naniniwala ka pa rin sa kanya? Sakto sa sandaling iyon, isang mensahe mula kay Zhang Yu ang dumating kay Liu Yao. Tulungan mo ako sa isang bagay. Tuwang-tuwa si Liu Yao. Sumigaw ng malakas. Tingnan nyo, hinahanap ako ni Kuya Ling. Sinabi ko na sa inyo. Hinding-hindi ako iiwan ni Kuya Ling. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Jinya. Nagrereklamo sa sarili. Zhang Yu talaga. Bakit siya pa ang hiningan mo ng tulong? Kung may kailangan kang tulong, bakit hindi ako? Hindi pwede. Kailangan kong ipaintindi kay Zhang Yu na mas malakas ako kay Liu Yao ng maraming beses. Kaya nag-private message siya kay Ling. Zhang Yu, dumating na si Chen Jun sa Third World. Pinoprotektahan siya ng mahigit 10 mercenary assassins. At may high-level class user sa grupo. Mahigpit ang bantay. Bukod pa doon, dahil dinakip ni Chen Jun ang anak na babae ng pinakamataas na may kapangyarihan sa grupo, ginagamit niya ito para pilitin ang assassin group na magtrabaho para sa kanya. Maikli lang ang sagot ni Zhang Yu. Alam ko. Nag-alok ulit si Jinya. Kung naniniwala ka sa akin, pwede mo bang sabihin kung nasaan ka? Diretsahang sumagot si Zhang Yu. Sa Death City. Makalipas ang ilang sandali, sa Death City, mag-isang dumating si Jinya dito. Puno ng iniisip. Ayon sa data, karamihan ng mga halimaw sa Death City ay level 25 hanggang level 28. Base sa level natin, ang harapin ng mga halimaw dito ay siguradong imposible. Kung ganun, anong ginagawa ni Zhang Yu dito? Habang nag-iisip, isang kamay mula sa ilalim ng lupa ang sumulpot. Nagpagulat sa kanya. Hindi pa siya nakakakilos. May isa pang zombie ang lumabas sa likuran niya. Sakto noong aatake na ito. Na-freeze ito ng ice cone technique. Nagulat si Jinya nang makita ito. Ang tunog na ito ay, nakita niya lang si Zhang Yu na inilahad ang kamay papunta sa kanya. Niyakap siya. Pagkatapos ay walang tigil na inatake ang mga halimaw dito. Ang zombie kanina ay agad na nasunog hanggang maging abo. Habang pinapanood si Zhang Yu na nakafocus sa pagpatay ng halimaw. Namula si Jinya. Napaisip, dumating na naman siya para iligtas ako. Kasabay nito, sa sementeryo, isang assassin ang lumapit at nagtanong sa leader. Boss, hindi ba ang mission natin ay patayin lang si Zhang Yu? Bakit personal pang pinangunahan ni boss si Chen Jun para magpa-level? Napabuntong hininga ang leader at nagsabi, kahit pagpatay ng tao o pagpapa-level, basta't binabayaran tayo ng sponsor, kung anong sabihin nila. Yun ang gagawin natin. Basta't manggahas lumabas si Zhang Yu, tiyak na gag-antay ako sa kanya. Papatayin ko siya nang walang matitirang bangkay. Sakto pagkatapos niyang sabihin ito, nakita niya ang isang taong nakaitim na balabal na gumagalaw na parang multo sa sementeryo. Agad na sumigaw ang leader. Batang walang galang, gusto mong umatake ng patalikod. Mangarap ka. Ang taong nakabalabal, nang marinig ang tunog, ay mabilis na tumakas. Hindi nagmadaling humabol ang leader. Nanatili lang siyang nakatayo, nagmamasid, nagmumura, basura, mamatay ka na lang dyan sa loob. Sakto, may mga puntod naman sa loob. Hindi na kailangang hukayin pa para sa basurang tulad mo. Makalipas ang ilang sandali, ang taong nakaitim na balabal ay lumapit sa grupo ni Liu Yao na nakatayo. Nang makita siya, excited na nagtanong si Liu Yao. Kamusta? Hindi ka ba napansin? Sumagot ang tao. Hindi po. Ang grupo na iyon ay nagmumura sa isang taong nagngangalang Zhang Yu. Sinasabi na mamatay na lang daw siya sa loob ng sementeryo. Nakipagkamay si Liu Yao at tumawa. Kung ganun, magaling. Kung wala namang nangyari sa'yo, mamaya, mabilis na ita-transfer ang pera sa account mo. Tandaan mo, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Naiintindihan mo. Masayang nagpasalamat ang taong nakabalabal. Salamat po, boss. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng alalay kanina na magtanong. Boss, gustong gamitin tayo ng batang si Zhang Yu na yun para tulungan siyang magpanggap na nasa loob pa rin siya ng sementeryo. Pero bakit gusto mo siyang tulungan? Kung sinabi mo ng diretso sa assassin group, baka sakaling itigil na nila ang pagkubkob sa Supreme Guild natin. Sinulyapan siya ni Liu Yao ng may babala. Sinabi ni Zhang Yu na hintayin natin siyang bumalik sa safe zone. Hindi na nakatiis ang alalay. Sumigaw ng malakas. Boss, nagiging handgal ka na ba? Isa lang siyang tao.
Kahit bumalik pa siya, paano niya mahaharap ang maraming high-level class users mula sa mercenary group? Ayaw nang makipagtalo pa ni Liu Yao. Agad na nagalit at sumigaw. Manahimik ka. Naniniwala ako sa sarili kong pandan judgment. Tiyak na karapat-dapat si Zhang Yu. Kasabay nito, sa kinaroroonan ni Zhang Yu, ngumiti si Jinya at napabulalas. Salamat, Zhang Yu. Ganito ka ba, gusto mo na namang mag-level up? Tumalikod si Zhang Yu at sumagot. Oo, pero isang level lang ang nakuha ko, masyadong mabagal. Nang marinig ito ni Jinya, parang tinamaan siya ng kidlat. Mabagal pa yon. 1 o 2 araw pa lang tayong hindi nagkikita. Hindi na ito pinansin ni Zhang Yu. Nagpatuloy sa pag-aanalisa sa isip. Ang initial defense value ng puntod ay kaya lang tumagal ng 3 atake mula kay Death God Zijia. Ibig sabihin, kapag lumipas pa ang 2 gabi, ang mga tao sa Holy Light Cemetery, kung hindi sila mapapatay ng Assassin Guild, mapapatay sila ni Death God Zijia. Nang maisip ito, tinanong niya si Jinya, "May potion ka ba dito?" Nagtanong pabalik si Jinya. "Mayroon ako, gaano karami ang kailangan mo?" Sinabi ulit ni Zhang Yu. "Napaka-urgent ng oras, mas marami. Mas maganda. Babayaran kita ng 120% ng market price ng mga potion na ito." Medyo nagulat si Jinya, pero pinindot pa rin niya ang inventory bag niya para kumuha. Naglabas siya ng isang maliit na tumpok ng potion at sinabi, "Sakto, naghanda ang ate ko ng maraming bagay para sa akin. Gusto mo ng maraming potion, siguro gusto mong mabilis na mag-level up at mapalakas ang sarili, tapos bumalik at patayin yung mga mercenary assassins." "Tama." Habang tinatanggap, sumagot si Zhang Yu. "Oo, nagsisikap akong palakasin ang sarili ko para malampasan ko sila sa loob ng 3 araw." Hindi pa rin makapaniwala si Jinya. Ang survival sa Otherworld ay may limitasyon. Sa ganito kaigsing panahon, sigurado ka ba? Matatag na sinabi ni Zhang Yu. "Kailangan kong magawa." Nang makita ang determinasyon niya, nag-alok si Jinya. "Tutulungan kita." Natakot si Zhang Yu na baka nagiging padalos-dalos siya kaya pinaalalahanan niya ito. Ang mga susunod na halimaw ay may napakataas na level, napakadelikado. Walang pakialam si Jinya. Masigla siyang nagsabi, "Walang problema. Nakahanap ang ate ko ng bagong set ng equipment para sa akin. Kaya tumaas na ng husto ang attack at defense ko." Nang marinig ito ni Zhang Yu, napilitan lang siyang ngumiti, iniisip sa sarili. Hindi nakapagtataka. 400.000, ang galante talaga. Kaya pumayag na lang siya. "Sige na nga, gawa tayo ng bagong battle plan." Tuwang-tuwa ring sumagot si Jinya. Napaisip si Zhang Yu. Sa tulong ng 400.000, mas tataas ang efficiency, pero ang premise ay kailangan kong masigurado ang kaligtasan niya muna. Binuksan niya ang system screen. Tiningnan ang progreso, ngunit karamihan ay nasa 45% pa lang. Sumakit ang ulo ni Zhang Yu sa pagkakalkula. Sa kasalukuyang progreso, ang pag-upgrade ng equipment at level sa loob ng 3 araw ay talagang napakahirap. Naalala ko, may level 25 Skeleton Island Secret Realm sa Third World na ito, katulad ito ng Secret Realm sa Second World, pwedeng i-upgrade para maging Hidden Secret Realm. Kung ang reward ay Secret Realm Scroll, dagdag pa ang pagkumpleto ng mission, halos ganun na rin. Pagkatapos niyang isipin ito, binuksan ni Zhang Yu ang mapa. Itinuro ang isang punto, at sumigaw, "Kung ganun, pwede mo ba akong samahan na labanan ng Secret Realm na ito?" Agad ding pumayag si Jinya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na silang dalawa sa pasukan. Habang naglalakad si Zhang Yu, ipinakilala niya ito. Ito ang Third World Secret Realm, Skeleton Island. Tara na. Pagkasabi niya noon, pumasok na silang dalawa. Nauna si Zhang Yu bilang pag-iingat. Sumunod agad si Jinya. Sa harap nilang dalawa ay isang kakaibang isla. Hugis ng isang dambuhalang bungo. Biglang isang NPC na nakaitim na balabal ang lumitaw. Hamarang sa harap nilang dalawa. Nang makita sila, nagtanong ang NPC. "Tagapagbantay, dumating ka ba dito para tulungan ang matandang nag-iisa na Aisil ang lugar na ito na puno ng halimaw?" Sumagot si Zhang Yu. "Oo." Kumuha ang NPC ng isang token at ngumiti. "Hehe, kunin mo to. Sana hindi ka mamatay dahil sa katapangan mo." Kalmadong tinanggap ito ni Zhang Yu. Lumitaw ang impormasyon sa system.
Common Secret Command, Level 25 Skeleton Island Secret Realm, Exclusive. Description, ang may hawak ng Secret Command. Kapag pumatay ng isang skeleton, ay makakatanggap ng 10 refinement chances. Bawat refinement ay gumagamit ng 20 energy points at may tiyak na tsansang makakuha ng Golden Secret Command. Note, ang item na ito ay automatikong nakalink at hindi pwedeng i-trade o i-drop. Nang makita ang ugali ng NPC, medyo nag-alala si Qinyan. Kakaiba ang kilos niya. Mahirap ba ang Secret Realm mission na ito? Hindi lumingon si Zhang Yu at sinabi. Ang Secret Command na nagbubukas ng Secret Realm ay may tsansang ma-refine para maging Golden Secret Command. Kailangan ito ng kaunting oras. Nang marinig ito ni Jinya, sumigaw siya. Madali lang pumatay ng halimaw, pero ang tsansa ng refinement ay mababa, at gumagamit ng maraming energy. Paanong magkakaroon ng ganon karaming energy ang ordinaryong tao? Muling ngumiti si Zhang Yu. Makakaasa ka, ang hindi ko problema ay energy. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang pagpapatayin ang mga kalansay. Walang tigil ang pagtaas ng EXP sa system information. Nagtulungan sina Zhang Yu at Jinya. Dumiretso sila. Pagkalipas ng ilang sandali, wala nang natirang halimaw sa harap nila. Muling kinuha ni Zhang Yu ang command token para obserbahan. Humihingal na nagtanong si Jinya. Marami na tayong natalong halimaw, pero bakit hindi pa rin nagbabago ang secret command? Sinabi ni Zhang Yu. Hindi pa, tiis lang, huwag kang sumuko. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas, nag-level up na ang secret command. Isang system screen ang lumitaw. Binabati kita. Matagumpay mong na-refine ang Golden Secret Command, Skeleton Island Secret Realm, Exclusive. Mangyaring i-upgrade ang Skeleton Island Secret Realm gamit ang Golden Secret Command sa loob ng 2 oras. Ang Golden Secret Command ay mawawala kapag nag-expire. Itinaas ni Zhang Yu ang command token at sinabi kay Jinya. Tagumpay. Ang tsansa na ma-refine ang Golden Secret Command ay wala pang 1% sa 10,000. Mukhang maganda ang swerte natin. Napabuntong hininga rin si Jinya sa swerte. Buti na lang may sapat kang energy para magpatuloy hanggang magtagumpay. Sinabi ulit ni Zhang Yu. Kung kakalkulahin ang oras, malapit nang dumating si Death God Zijia. Nakapag-ipon na tayo ng maraming defense points. Kaya kung aatakehin man ng isang beses ang safe zone, hindi magiging problema. Ang Golden Secret Command ay tatagal lang ng 2 oras, kaya, pumunta muna tayo sa Secret Realm. Sakto, para maiwasan din natin ang direktang pakikipagsagupa kay Death God Zijia. Sumang-ayon din si Jinya. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Talagang ang ilang equipment ay sa high-level instances lang lumalabas. Sa pagkakaroon ng mga ito, kapag hinarap natin ang mercenary assassins, mas tataas ang tsansa nating manalo. Umalis silang dalawa. Ilang system screens ang lumitaw. Ginamit mo ang Golden Secret Command para i-upgrade sa Hidden Secret Realm. Binabati kita. Natanggap mo ang reward sa pag-activate ng Exclusive Secret Realm, Gold Coins dagdag 5, Optional Equipment Box, Level 25 2-star Necromancer Equipment. Mission Start, patayin ang 40 Skeleton Warriors at patayin ang tagapagbantay ng Secret Realm. Si Skeleton General. Agad na nagliwanag ng nakakasilaw ang teleportation gate. Nang makita ang eksenang ito, nag-aalalang nagtanong si Jinya. Bakit ganito? Napapawisan ding nagsalita si Zhang Yu. Pansin, malapit na sila. Mula sa loob ng teleportation gate, isang killing intent ang lumabas. Sumunod dito ay isang kalansay na nakasakay sa kabayo. Ito ang Skeleton General, level 27. Physical type, Lord Monster. Nang makakita ng target, sumigaw ang Skeleton General. Mga sundalong muling nabuhay mula sa madilim na puwersa. Sundin ang utos ng inyong general. Patayin ang mga mananakop sa harapan. Ang kawan ng mga kalansay. Sa utos nito, ay sabay-sabay na sumugod palabas mula sa gate. Malakas ding nagutos si Zhang Yu. Kung hahayaan nating makipagtulungan sila sa Lord Level Skeleton General, mahihirapan tayo. Kaya, akitin muna natin ang Skeleton Warrior Team. Isa-isahin natin silang talunin. Sumang-ayon din si Jinya. Sige, ilang kalansay ang humabol sa kanilang dalawa. Nang makitang takbo lang sila ng takbo, sumigaw si Jinya. Zhang Yu, hanggang kailan tayo tatakbo?
Lumingon si Zhang Yu at nagtanong. 400.000. Kapag buo ang lakas mo, ilang tao ang kaya mong kontrolin ng sabay-sabay? Nagulat si Jinya. Sumigaw. Hindi ko pa nasusubukan yan. Muling nagutos si Zhang Yu. Aakitin ko ang mga ito. Humanap ka ng pwestong pagtataguan at kontrolin mo ang pinakamaraming kaya mo para mabilis ko silang mapatay. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jinya. Tumakbo na siya. Si Zhang Yu naman ay huminto. Gumamit ng fireball technique para umatake. Ngunit ang mga kalansay na ito, pagkatapos matamaan ng isang beses, ay parang walang nangyari. Nang makita ito, agad na tumalon pa atras si Zhang Yu. Malakas siyang sumigaw. 400.000. Naintindihan ni Jinya. Sakto noong tumalon ang mga kalansay. Ginamit niya ang group stun para palibutan sila. Sumigaw din siya pabalik. Zhang Yu, bilis. Hindi ko sila kayang pigilan ng matagal. Pumasok na rin sa attacking stance si Zhang Yu. Flame missile at lightning technique ang sabay niyang pinakawalan. Ang mga kalansay na tinamaan ay nadurage. Sakto namang dumating ang Skeleton General. Galit na sumigaw. Pinatay niyo ang mga sundalo ko. Gagamitin ko ang sariwa niyong dugo para magbayad. Lumitaw din ang detalye ng Skeleton General. Skeleton General, Physical Type. Lord Monster. Level 27. Physical Attack, 800. Physical Defense, 450. Magic Defense, 450. HP, 19,800. Skills, Charge, Sweep, Piercing Strike. Description, ang pinuno ng Skeleton Warrior Race. Ang tagapagbantay ng isla. Pinamumunuan ng Skeleton Army. Naghahari sa isang bahagi ng Skeleton Island. Sino mang manggahas pumasok sa isla ay papatayin ng Skeleton General. Nang makita ni Zhang Yu ang information panel, natigilan siya. Ang lakas ng attributes, at ang mga skills ko ay nasa cooldown pa. Kung matatamaan ako, hindi ako makakalampas sa unang yugto. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw si Jinya. Zhang Yu, wala na rin siyang magawa. Nakatingin lang. Patay. Kanina, pinilit kong gamitin ang control sa masyadong maraming tao kaya naubos ko ang mana ko. Ang Skeleton General naman ay hindi katulad nila. Sumugod agad ito para umatake. Nang makitang umiiwas lang si Zhang Yu, ginamit ni Jinya ang lahat ng natitira niyang lakas. Nagpakawala ng isang flowing light technique. Masyadong mahina ang ataking ito. Walang epekto. Malapit na rin ang Skeleton General kay Zhang Yu. Ngunit sakto sa sandaling ito, nagliwanag ang tila ordinaryong staff sa kamay ni Zhang Yu. Mayabang siyang nagsabi, sa ganitong distansya, mahirap nang magkaepekto ang sibat sa kamay mo. Agad na ginamit ni Zhang Yu ang lightning technique, ice cone technique, at flame missile ng sabay-sabay. Tumama ito ng diretso sa Skeleton General. Pagkatapos ng ataking ito, ang natira na lang sa General ay ang sunog nitong baluti na nahuhulog. Kahit nawala na ang dating anyo, malakas pa ring sumisigaw ang Skeleton General. Walang hiyang mananakop. Hindi ito pinansin ni Zhang Yu. Tumawa pa. Pasensya na, kanina. Dahil sa sobrang pagod, napilitan lang akong linlangin siya. Lumapit din si Jinya para i-cheer siya. Ang galing mo. Sumulyap si Zhang Yu at sumigaw. Sana matulungan mo ako ng isa pang beses. Hindi naintindihan ni Jinya. Ano? Pagkatapos ng isa pang pinagsamang atake nilang dalawa, ang Skeleton General na dati gula-gulanit na, ngayon ay parang pulubi na, buong katawan ay sira-sira. Kasabay nito, sa labas ng instance, dinala ng assassin group si Chen Jun dito. Nagtatakang nagtanong, Boss, hindi pa naman dumarating ang refresh cycle ng resurrection scroll nyo. Bakit kailangan nating magbantay sa labas ng Secret Realm? Ngumiti si Chen Jun at sumagot. Na-activate na ang Secret Realm, tapos binago pa ang mga karapatan, hindi na pwedeng pumasok ang mga tagalabas. Gusto kong makita, sinong walang takot sa kamatayan ang nangahas na ang kininang reward ng Secret Realm na ito. Medyo nag-alinlangan ang leader, pero bago pa siya makapagsalita, sumigaw na si Chen Jun. Ang dami mong sinasabi, puro pagkain lang ba ang alam niyong gawin? Sakto sa sandaling iyon, may aninong lumabas mula sa teleportation gate. Mayabang na sinabi ni Chen Jun. Hintayin nating lumabas ang taong yan, sabay-sabay nating sugurin at pasabugin siya. Pagkasabi niya noon, isang system announcement ang lumitaw. Regional announcement, Holy Light Cemetery.
Binabati kita, player professional na makeup, sa pagkumpleto sa level 25 Hidden Secret Realm, Skeleton Island. At natanggap ang reward, level 25 Bounty Scroll. Si Chen Jun naman, nang makita ng malinaw ang ani nung lumabas. Napanganga siya. Paanong, si Jinya? Mabilis siyang tumakbo papalapit, ngumingiti, nakikipag-usap. Jinya, na-activate mo pala ang Hidden Secret Realm ng Skeleton Island. Maikling sumagot si Jinya. Oo, nagtanong pa si Chen Jun. Bakit mo isinara ang pinto pagkatapos mong i-activate ang Secret Realm? Kahit papaano, pwede kaming pumasok para tulungan ka. Yumuko si Jinya at napabuntong hininga. Binuksan ko ang Secret Realm dahil gusto kong solohin ang reward. Hindi ba pwede? At saka, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Tumabi ka nga dyan. Kung walang ibang kailangan, aalis na ako. Hindi siya pinansin ni Chen Jun. Pero napilitan pa ring sumagot. Sige, basta't gusto mo. Jinya. Biglang sumigaw ang leader ng assassins. Sandali, nang marinig ito, nagulat si Jinya at napatigil. Muling nag-report ang leader kay Chen Jun. Ang mga ordinaryong tao ay hindi alam. Ayon sa settings ng Skeleton Island Secret Realm, kapag na-activate ang Hidden Secret Realm, sa pag-clear ng instance, imposibleng matanggap ang Bounty Scroll reward. Ikaw, hindi ka talaga pumasok sa Secret Realm ng mag-isa. Tama ba ako? Hindi na nakipagtalo pa si Jinya. Lumingon at umamin na lang. Ang team ko ay may kasama, ako at ang kaibigan ko. Siya ang nagbukas ng Secret Realm, kaya ako ang unang nakatapos. May problema ba? Hindi pa rin siya tinitigilan ng leader. Nasaan siya? Naiinis na lumingon si Jinya at sumigaw. Nag-offline na siya. Pagkatapos, ibinaling niya ang sisi kay Chen Jun. Chen Jun, ang mga tauhan mo ba, tinatrito akong parang kriminal na iniimbestigahan. Agad na pinagpawisan si Chen Jun. Sumagot, hindi, Jinya, huwag ka nang magalit. Ang taong ito ay bodyguard na kinuha ko. Hindi niya alam ang mga bagay-bagay. Pagbalik natin, ililibre kita ng pagkain. Okay. Hindi na lumingon pa si Jinya. Umalis na lang. Sumisigaw pabalik. Huwag mo akong susundan. Nang makaalis na siya, saka lang lumingon si Chen Jun para magtanong. Inutusan ko kayong bantayan si Zhang Yu. Siguraduhin na nasa loob pa rin siya ng safe zone at hindi pa lumalabas. Tama. Sumagot ang leader. Sabi ng mga kapatid ko, nakita nila siyang sinusubukang lumabas. Pero dahil nagbabantay kami sa pinto, bumalik na lang siya. Nang marinig ito ni Chen Jun, mayabang siyang ngumiti. Ngayon ang ikatlong gabi, basta't hindi siya lumabas, mamayang 12:00 ng hating gabi, aatake ang Death God. Ang defense value ng puntod niya ay magiging 0. Haha, si Zhang Yu, at pati na rin ang batang si Liu, patay na kayo. Makalipas ang ilang sandali, sa kalapit na gubat, si Jinya ay naglalakad. Sumisigaw ng malakas, Zhang Yu, mula sa likod ng isang malaking bato. Lumabas si Zhang Yu. Sumasagot, nandito ako. Nakahinga ng maluwag si Jinya. Akala ko natuklasan ka na ng mga tauhan ni Chen Jun. Kanina, sinabi mong lumabas muna ako, siguro alam mo nang nandun si Chen Jun. Tama, prank ang umamin si Zhang Yu. Nag-hire siya ng maraming assassins. Sa yugtong ito, marahil sila ang may pinakamalakas na kakayahan sa Third World. Sa sandaling ma-announce ang first clear ng Secret Realm, sa ugali niya, tiyak na pupunta siya para tingnan kung sino ang umagaw ng reward niya, at bawiin ito. Nang marinig ang paliwanag niya, nagulat si Jinya. Kaya pala, hiniling mo sa akin na ako ang gumawa ng final blow sa boss, para itago ang pagkatao mo. Sinabi ni Ling, pasensya na, sa ngayon. Hindi ako pwedeng malantad, para na rin maiwasan ang gulo. Sa pagkakataong ito, may utang na loob ako sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, namula si Jinya, sumigaw, wala yun. Masaya akong nakatulong sa'yo. Nagsuggest si Zhang Yu, maglinis muna tayo ng kaunti, tapos tingnan natin ang mga nakuha nating gamit. Makalipas ang ilang sandali, tiningnan nila ang attributes ng isang pambihirang item na natanggap. Super Magic Shield, Quality, A grade. Temporarily cannot be upgraded. Effect, concentrates mana to create a magic shield that can resist damage to oneself or an allied unit within 30 steps. The shield value is based on 300% of magic attack. Lasts for 10 seconds. Special effect,
while the magic shield is active. Increases the defense of the shield user by 15%. Cost, 155 MP. Cooldown, 20 seconds. Nang makita ang impormasyon ng item na ito, napaisip si Zhang Yu. Hindi masama, isa pala itong life-saving skill. At nakakuha pa ako ng isang necromancer equipment box. Yumuko siya at nagsabi, ngayon, kailangan lang nating iwasan ang mga tauhan ni Chen, at bumalik sa Holy Light Cemetery para i-turn over ang mission, para maabot natin ang level 25 at malutas ang dilema na ito. Sa sandaling ito, hindi masyadong naniniwala si Jinya. Nagtatanong, ang kalaban ay nasa level 30 lahat, sigurado ka bang sapat na ang level 25? Oh, gagamitin ko pa rin ang koneksyon ng ate ko, bago pa siya matapos. Hinawakan ni Zhang Yu ang ulo niya. Ngumiti, at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Kaya niyang lutasin ito. Biglang hinawakan sa ulo. Namula si Jinya. Kinuha niya ang isang scroll. Sumisigaw para hindi mapahiya. Oo nga pala. Kanina, nang makuha ko ang first clear, natanggap ko rin itong golden scroll. Sabi mo, dapat ba nating buksan? Ang mga misyon sa ibang mundo ay karaniwang nahahati sa 3 uri, normal missions, hidden missions, at bounty missions. Sa mga ito, ang hidden missions ang may pinakamababang tsansa at pinakamataas na rarity. Ang bounty missions naman ang may pinakamataas na uncertainty. Ngunit karamihan ay may kinalaman sa mga monetary rewards. Kaya hindi sila kasing halaga ng hidden missions. Ang dami nating nagastos na potion sa loob ng 2 araw na ito, kaya ito ay magandang pagkakataon para kumita ng kaunting pera para pandagdag. Pagkasabi nito, inactivate niya ang mission scroll. Isang haligi ng gininto ang liwanag ang tumagos sa langit. Mula sa makapal na usok, isang dambuhalang halimaw ang dahan-daang lumabas. Hindi naintindihan ni Jinya. Anong nangyayari? Nakita niya lang na ang halimaw na iyon ay isang dambuhalang kalansay. Nakasuot ng gininto ang baluti. Lumitaw din ang system notification. Pansin, ang bounty mission ay na-refresh sa unang mapa kung nasaan ka. Ang boss ng Death City, Golden Skeleton King, level 28. Physical type, 3 star boss. Binabati kita. Na-activate mo ang hidden opportunity. Nais mo bang i-upgrade ang nakumpletong mission na Confront Death sa hidden mission, Hunt the Skeleton King? Nang makita ang kakaibang notification na ito, hindi naintindihan ni Jinya. Zhang Yu, ang system notification ay upgrade ang nakumpletong mission. Anong ibig sabihin nito? Tumingala si Zhang Yu at sumagot. Ang pagpili sa upgrade mission ay nangangahulugang isusuko mo ang reward ng original mission. Kung hindi mo makukumpleto ang upgrade mission, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan. Pagkasabi nito, napaisip siya. Sa normal na sitwasyon, tiyak na pipiliin kong i-upgrade ang mission. Ngunit dahil si Chen Jun ay nasa malapit ngayon, tiyak na napansin na niya ang ingay. Kung susugod siya para agawin ang boss, masasayang lang lahat ng naunang pagsisikap. Nang marinig ang paliwanag na ito, sumigaw si Jinya. Ang hidden mission, pwedeng makatagpo pero hindi mahahanap. Bakit nag-aalangan ka pa? Habang hindi pa dumarating ang grupo ni Chen Jun, tanggapin na natin bago magsalita. Napangisi rin si Zhang Yu at sumagot. Sige. Agad niyang pinindot ang oo na button. Agad na nagbago ang system screen. Binabati kita. Nag-upgrade ka at natanggap mo ang hidden mission, Hunt the Skeleton King. Ang mission rewards ay nadagdagan. Rewards, EXP dagdag 500.000, Tomb Defense dagdag 500, Gold Coins dagdag 10. Energy dagdag 100.000, Level 25 2 star Necromancer Set, 7 pieces. Self-selected Profession Skill Book dagdag 2, Elite Pet Egg dagdag 3. Note, lahat ng rewards ay mapupunta sa taong makakapatay sa Golden Skeleton King Boss. Time limit, 59 minutes 59 seconds countdown. Nang makita ang reward sa pagkakataong ito, tuwang-tuwang sumigaw si Jinya. Doble ang EXP. Buong equipment set, skill books at pet eggs. Mas marami ang reward kaysa sa mga nakaraang misyon. Sulit na sulit to. Ngunit, si Zhang Yu naman ay seryoso ang mukha. Nagsasalita, medyo muffin troublesome, problematic. Tayong dalawa lang, gusto nating patayin ang kalaban sa loob ng 1 oras.
Pagkasabi niya noon, may boses na umalingaw-ngaw. Yaman. Nakatagpo pa ng bagong labas na boss. Pagkakilala pa lang ni Jinya sa dumating. Agad siyang tinakpan ni Zhang Yu sa bibig. Hinailan niya ito patago sa isang tabi. Ang grupo ni Chen Jun naman ay excited na nagsisigawan. Ha ha ha. Kapag napatay natin ang halimaw na ito, tiyak na napakarami ng reward. Ang leader ng assassins naman ay natakot. 3 star level 28 boss. Isang tapak lang niyan. Patay na ako. Agad na napatigil ang buong grupo. Walang sumusugod. Si Chen Jun naman ay excited na naguutos. Patayin niyo siya hanggang konti na lang ang dugo. Ako ang gagawa ng final blow. Isang assassin ang sumigaw pabalik. Malinaw na gusto mo kaming mamatay. Ngunit, wala nang magawa ang leader kundi mag-utos sa mga alagad. Bahala na. Lao Lao San. Kayo ang tank. Ang mission nyo ay kunin ang atensyon. Support. Mag-focus sa buff at heal. Assassins at ako ang mag-damage. Bilisin natin. Pagkasabi noon, lumipad siya papalapit sa boss. Malakas na humiwa, ngunit naiwasan ito ng boss. Ngunit ang kasamang sword chi ay tumama pa rin. Kaya umungol ang boss. Nang makitang aatake na ito pabalik, nagsiatrasan ang mga assassins. Sumigaw ang leader. Healer. Cast weaken spell sa kanya. Isang tao ang agad na nag-ipon ng lakas at ginawa ito. Agad na nabalot ng lilang harang ang boss. Nagdulot ng weaken effect. Sa likod ng bato, sumisilip si Jinya. Nag-aalalang nagtanong, Zhang Yu, gusto mo na naman silang mag-wear down muna. Muling napangisi si Zhang Yu ng may kasamaan. Ito ang tinatawag na, ang nag-aabang na praying mantis, habang ang Maya ay nasa likod.